Good evening mga sir at welcome back na naman sa ating channel. At for today's video, as you can see, ito yung mga tools natin na na-review. Ito yung impact drill na dalawa. Ayan, itong Ryobi 1 HP. Ayan, brushless to lahat. Ito na-review ko na rin. Na-unbox na natin to pero hindi pa natin to na-review. So ngayon, meron lang akong i-share sa inyo about dito sa ating battery. So kung paano natin interchangeable o yung pagpalit-palitin natin yung battery para lang gumana yung ating Ryobi. Since itong Lotus na to 20 volts, ito yung Ryobi naman 18 volts. At ito namang meron tayo ditong X ng top shock kasi nabenta natin. Narehos din ng Makita na battery o top shock. Parehas lang din ito. Pare-parehas lang to sila ng terminal. So okay lang tong gamitin sa mga kuha na brand. Kilat, gaya ng Kilat, Lotus, ganyan. So kahit magka-palit-palitan yan, gagana pa rin yan. Kasi parehas lang ng terminal. At pwede rin to sa 18 volts o 20 volts. Okay, so ngayon ito yung i-share ko sa inyo. Yan, ito yung nabili ko na adapter. Yan, MT20 RNL. Yan, ito yung hanapin nyo lang ng code sa Shopee. So ilalagay ko din yung kuha nito, price o yung link sa description. Okay? So since meron na tayo ditong Ryobi na battery isa, yung free lang na binili natin, may free kasi na pag bumili kayo ng ganito, meron siyang kasamang battery. So 18 volts, 1.5 Ah lang yung battery na free. So ngayon, since mahal din yung mga battery ng Ryobi, nasa mga 3,000. So since meron tayong extra dito na mga battery, ito, malaki din to. I think 4Ah to. Ayan. So ngayon bumili ako ng ganito kung gagana ba talaga siya. At so far makapal din naman yung kuha niya, plastic. Ayan, makapal yung plastic at siyempre kasama siya, mayroon siyang kasama ding manual, instruction manual dito. Ayan. Okay, so sa instruction manual, meron siyang 18 volts at 20 volts max naman niya. So, pwede siya sa 18 at saka 20 volts. Okay, so since ito yung kuha nito, meron tayong extra. So, ang gawin lang natin dito, matibay rin so far. Maganda din yung quality nito. Yan o, kapal din yung plastic. So, recommended ko to na bilhin nyo kung nagtitipid kayo. Ayan yung bumili. Kasi mas mura itong mga ganitong battery sa online kaysa sa yung buong talaga na Ryobi. Okay, so ngayon ito lang charger niya. Ito yung charger niya sa top shock. So iba-iba kasi yung Makita, although parehas din sila ng terminal, hindi natin pwedeng ma-charge dito yung Makita. Ito lang yung mga ganitong klase na mumurahin. Okay, so sa Makita rin naman, wala naman din ganito na adapter o yung charger port niya. So, okay, testingan natin. So, slide lang natin to. So, in fairness naman niya, tibay naman. Yan, so testing natin kung ilang voltahe nga ba dito. So, meron din siyang indicator na positive. Yan. So, DC tayo. Ayan, so meron siyang 20 volts. 20 volts. So it means kaya rin niyang paganahin tong Lotus. Okay, so parang interchangeable na yung ating battery pack kasi meron tayong ganito. So testing natin dito sa ating reciprocating saw o dito muna sa ating drill. Tanggalin muna natin yung Ryobi na battery. Ayan. Yan, so slack na slack siya.
Okay, so gumana siya sa drill. Ngayon, titesting natin sa dito sa reciprocating saw. Okay, yan. Okay, so gumana siya. Okay, tanggalin natin. Okay, so ayun, since gumana na siya, out na natin to. So ito naman, since gumana siya dito, doon sa dalawa, ito naman, tingnan natin yung kung gagana ba rin to sa ito nga pala. Ito. Tingnan natin kung gagana ba siya. So, meron tayo itong Lotus na kuhan din, no? Ayan. So, pag tinignan natin, parehas lang din naman talaga siya ng terminal. And kahit may ganito pa siya, parehas lang din siya. Ayan. Charger lang to di ba? Charger ng top shock. Tapos ito yung kuhan lang ng Lotus design. Okay? So, ayan. Lock natin. Okay? So, titingnan natin sa reciprocating saw. Okay. So, gagana ba siya? Yun. So, gumana siya ng gamit ating Lotus na battery. So, it means okay siya. Yun, dito naman. So, gumana siya. So, ayun. Gumana siya sa mga battery. So sa ating gumana siya. So, it means okay siya na bilhin nyo. So, recommended ko to na bumili kayo ng ganito kapag nagtitipid kayo ng battery. Kasi itong mga ganito, mas mura to kaysa sa mga original. Mahal kasi yung mga original na sa mga 5K, yung 5AH, 6AH. Ito na sa mga 4AH lang to, na top shock. So, ngayon, ang next natin is try nating i-charge. Try natin i-charge gamit yung charger ng Ryobi. Okay? So, kung gagana ba siya. So, itong top shock na to, although meron din siyang kasamang 18 volts, ito, 21 volts na adapter, pang charge natin dito. So, ayan, pag gumana niyan, red yan. So, pag nag-green to, it means na full charge na siya. So, ayan. Pag naka-green yan, naka-kulay green yan pag naka-full charge na. Okay, so ngayon, cha-charge natin dito sa Ryobi. Kung gagana ba siya. Okay. Yun. So, mga sir, tingnan natin, hindi siya gumana sa Ryobi na charger. Ayan yung gumana sa Ryobi na charger. So it means meron siyang pang Ryobi lang talaga to na charger. So hindi naman natin yan issue kasi meron tayong charger. Ito nga yung charger niya. So okay pa rin. Kahit yung charger ng Lotus, check natin kung gagana ba siya. Ayan. So, hindi rin siya gumana, no? Sa charger ng Lotus. Pero itong Lotus, meron din naman tong charger. So, wala tayong problema dyan. So, okay pa rin yung ating nabili na ganitong adapter kasi ma-interchangeable yung ating mga battery pack. Yan. So, ito lang yung kuhan natin, no? Kahit i-charge natin sa kuhan na Ryobi adapter. Marami dito sa Shopee. Okay?
Okay, so sana katulong tong video na to. At kung may katanungan kayo sa ating video ngayon, please comment lang down below. Baka mayroon ako nakalimutan na pag-explain dito ito. Ayan. So, kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like, at paki-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa aking mga video upload. Okay, so see you sa susunod na video. At God bless.